So, yung number 1, characterize traditional assessment strategies in science. So, sinasabi dyan, yung traditional strategy daw sa science is madalas gamitin ng mga estudyante like yung sa pag-assessment nila ng tulad ng multiple choice and then true or false, essay, ganon. Then, doon kasi malalaman ng isang teacher kung natututo ba yung isang estudyante sa kanilang tinuturo. Sa assessment na yon, doon masusukat yung kaalaman ng mga estudyante. So, yung number 2 natin is examine advantages and disadvantages of traditional forms of assessment in science. So, meron tayong dyang advantages. Yung sa advantages is merong reliability, time efficient, and objectivity. Yung sa disadvantages naman is focus on memory recall, time pressure, individual competition, and stressful. Number 3 naman is provide alternative forms of assessment for given competencies and traditional assessment. So, ibig sabihin dyan, bukod sa traditional assessment is kailangan mo pang mag-isip ng ibang paraan para malaman mo yung kakayahan at kaalaman ng mga estudyante mo. So, unang example dyan is yung performance-based assessment. So, dyan parang gagawa sila ng actual na activity like yung experiment or project. So, another example is yung portfolio assessment. Doon, yung mga estudyante is iniipon nila yung mga project or yung mga ginagawa nila. Kasi doon, nagbe-base yung kanilang pagsusuri. And then, doon din nakikita ng isang teacher kung may progress ba sila sa kanilang pag-aaral. So, pumunta naman tayo ngayon sa learning activities. Traditional assessment is the classic way of testing and evaluating the student's learning with the use of standardized pen and paper. It makes use of multiple choice, true or false, or matching type test item. So, alam naman natin na yung assessment is doon mo malalaman kung may natutunan ba yung mga estudyante mo sa mga tinuturo mo. Doon mo masusukat kung nakikinig ba sila sa'yo, kung marami ba silang natutunan dahil sa gagawin mong assessment. Tulad ng matching type, true or false, or iba pa. Sinasabi naman dyan is layuning sukatin kung effective ba yung mga lesson na tinuturo mo sa mga estudyante mo, kung marami ba silang natututunan or marami silang nalalamang kaalaman sa mga lesson na tinuturo mo. Yung mga students naman is binibigyan sila ng grade based doon sa kanilang ginawa compare doon sa mga ibang estudyante. Syempre, for example dyan, yung isang estudyante is nagpa-quiz ka ng 10 items, then yung isang estudyante is 2 lang yung nakuha, mababa lang siya, then hindi naman siya parating pumapasok, alangan bibigyan mo siya ng malaking grade. Then yung iba naman is pumapasok, mataas na score yung mga nakukuha nila, alangan naman bibigyan mo sila ng mababang grade. So, iisipin ng ibang estudyante is may pinapaboran ka, so very unfair yung ganong ginagawa. So, dapat lagi kang nagbe-base sa mga ginagawa or performance ng mga estudyante based doon sa ibibigay mong grade sa kanila.